Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lirad at ito po ang aking daily devotion, Maayos na Buhay kay Kristo, na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotion. Ang Bible verse po yung araw ay galing sa John chapter 1 verse 1 to 3. Sabi po ay, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Um, Ngayong araw, ang ating focus ay ang salitang Logos, isang Greek word na nangangahulugang word. Pero hindi lang basta salita ito ay isang malalim at makapangyarihang konsepto na ginagamit ni John para ilarawan si Jesucristo mismo. Alam niyo ba na nung sinabi ni John na in the beginning was the Word, hindi lang ito basta poetic o malalim na introduction. Sa mga Jewish readers, ang salitang Word ay kaagad na magpapaalala sa kanila ng Genesis chapter 1 kung saan lumikha ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Let there be light, sabi niya, at nagkaroon ng liwanag. Ganyan ka-powerful ang salita ng Diyos. Pero para naman sa mga Greek thinkers, ang Logos ay nangangahulugang divine reason, yung order, purpose at logic na nasa likod ng buong universe. Parang yung umiikot sa mundo. Pero ang amazing dito, mga kapatid, ay pinakilala ni John na ang Logos ay hindi lang concept o idea, kundi isang persona. At ang personang iyon ay walang iba kundi si Jesus Christ. Siya ang Logos, ang salita ng Diyos na naging tao. Ang first teaching is, Jesus is the Logos of the Jews. Para sa mga Hudyo, si Jesus ang katuparan ng salita. Ginagamit ng Diyos mula pa simula. Ang salita na lumikha, ang salita na nagbigay ng kautusan, ang salita ng propesiya. Ngayon ay naging tao. Si Jesus ang sagot sa lahat ng hula at pangako ng Diyos sa lumang tipan. Ang second teaching is, Jesus is the Logos of the Greek. Para naman sa mga Greeks na sanay sa philosophia, si Jesus ang tunay na rational order ng universe. Hindi abstract principle, kundi siya mismo ang reason behind all creation. Kung naghahanap ka ng meaning sa buhay mo, si Jesus yun. Hindi idea, kundi buhay na persona. At ang last teaching is, Jesus is the Logos who became flesh. Grabe ito. Ang Diyos na walang hanggan na kasama ng Ama, simula ay nagkatawang tao para sa iyo at para sa akin. Hindi siya nanatili sa langit. Bumaba siya sa lupa, namuhay tulad natin, at nagbigay ng daan para tayo makalapit sa Diyos. Yun lamang po.